Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtayo ng 10 state-of-the-art na fish port sa buong bansa para mapalakas ang food security. Ayon kay Pangulong Marcos, makikinabang dito ang mahigit 2 milyong Pilipinong mangingisda at matutulungan din ang takbo ng fishery industry sa bansa, pati na rin ang kalapit bansa na Thailand at Vietnam. Pinuri naman ito ni House Speaker Martin Romualdez at tiniyak na masusing pag-aaralan ang ibibigay na pondo para sa produksyon at paglago ng agri-fishery sector sa taong 2026. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Samantala, mga mangingisda, isasali na rin sa maaaring makabenepisyo ng murang bigas sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Ito ay ayon mismo sa Malacanang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Mas lalo pang palalawakan ng pamahalaan ang maaaring makabenepisyo ng murang bigas. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, ito'y sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA. Sinabi ni Undersecretary Castro na base na din sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture na sa 2.8 milyong RSBSA registered first fishermen sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaugnay nito'y una nang nabigyan ng pagkakataong makabili ng murang bigas ang mga magsasaka ng hanggang 10 kilo kada buwan o aabot sa 50 kilo mula Agosto hanggang Disyembre ngayong taon. Target ng pamahalaan na 15 milyong pamilyang Pilipinong maabot ng murang bigas sa 2026 sa ilalim ng 20 bigas meron na. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Atty. Claire Castro. Mas palalawakin pa ang programa para maisali ang 2.8 million RSBSA registered first fishermen sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa iba pang mga balita, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang aksyon sa flood control structure sa Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan. Sinabi ng Pangulo na prioridad dito ang kaligtasan at kapakanan ng mga residente. Sa ginawang inspeksyon ng Pangulo sa flood mitigation structure sa naturang barangay, nakitang mga substandard na mga materyales ang ginamit at hindi tapos ang paghukay sa kabila ng ulat na tapos na ang proyekto. Agad na binisita ni Pangulong Marcos ang lugar matapos magsulat ng liham ang isang residente sa tanggapan ng Pangulo kaugnay sa sirang dike sa kanilang lugar. Hahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private, at kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Managot sila, huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Ferdinand R. Marcos Jr.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang investigasyon sa flood mitigation structure sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Ito ay matapos makita ang mga kakulangan sa konstruksyon ng naturang proyekto kahit deklaradong tapos na. Dismayado si Pangulong Marcos nang personal niyang makita kung gaano kababa ang kalidad ng mga materyales na ginamit at kung paano ito mismo ginawa. Doon na naman sa kontrata, may desiltation, dredging, completed. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan, yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Welcome naman sa Pangulo ang mga ganitong reklamo sa sumbong sa pangulo.ph at hinihikayat ang mga Pilipino na isumbong pa ang mga ganitong uri ng irregularidad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pabor ang House Committee on Housing and Urban Development o HUD na may patupad ang clearing operation sa mga waterway na isang nakikitang solusyon sa nararanasang pagbaha. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni HUD Committee Chairperson, Quezon City District 6 Representative Marivic Pilar na ang maaari munang gawin ay alisin ang mga informal settlers sa ibabaw ng mga daanan ng tubig at estero. Aniya, kung ma-relocate ang mga informal settler ay malaking bagay ito para sa maayos na pagdaloy ng tubig sa mga estero. Clear the waterways at i-ask talaga ang NHA na bigyan ng relocation site. So kung aalisin natin itong malaki paghinga sa daloy ng tubig sa ating mga estero, sa ating mga creek, yun lang ma-relocate mo, bawas na yung problema natin pagdating sa at sa pabahay. Si HUD Committee Chairperson, Quezon City District 6 Representative Marivic Pilar. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, basura ang kailangang unahing solusyonan dahil sa ito ang pangunahing nagdudulot ng pagbaha sa bansa. Sa panayam ng programang Leslie Bacobo Live, sinabi ni Cagayan Economic Zone Authority o CEZA Administrator, Secretary Katrina Ponce Enrile na nangunguna ang Pilipinas sa microplastics na itinatapon sa dagat. Kasunod ng basura aniya ay kailangang tingnan ang sistema ng pagsasalok para maibsan ang epekto ng sumusobrang tubig kapag tag-ulan, gayon din na magagamit sa panahon ng tagtuyot. Kung hindi natin ayusin yung basura, it will clog and it will clog and it will clog. And if it will put stress in a flood control, then hindi lang flood control, hindi lang desilting, hindi lang tree planting, deforestation, lahat po yan kailangan sabay-sabay natin bigyan ng pansin kung talagang gusto po natin na maayos itong problema natin sa baha. Si CEZA Administrator Secretary Katrina Ponce Enrile. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, hindi na-deploy ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga drone nito dahil sa posibleng signal jam dahil sa banggaan ng dalawang barko ng China sa Bajo de Masinloc. Naniniwala si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na
ininterfere o hinaharang ng China ang kanilang drone system para hindi sila makapag-document ng naganap na insidente. Ayon kay Tariela, hindi nila nagamit ang drone para ma-document ang illegal na aksyon ng China. Aniya, ito ang unang beses na nangyari sa PCG ang hinihinalang electronic jam sa lugar. Binigyang din naman ni Tariela na hindi responsable ang Pilipinas sa banggaan ng dalawang barko ng China sa Bajo de Masinloc. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, suspendido na ang gaming o gambling access sa mga e-wallet platforms na GCash at Maya. Alinsunod ito sa mahigpit na pagpapatupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng mga regulasyong magpoprotekta sa mga consumer at pagpapatatag ng sistemang pinansyal ng bansa. Pinayuhan ang mga GCash user na direktang makipag-ugnayan sa kani-kanilang licensed gaming merchant o sa opisyal na website nito para sa pag-withdraw ng kanilang gaming funds. Nagpahayag naman ang Maya ng buong suporta sa hakbang ng BSP para sa mas ligtas at responsableng financial system. Batid na nagpahayag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng suporta sa mahigpit na regulasyon at polisiya sa online gambling. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nais naman ng Senate Committee on Finance na lubusang tanggalin ang link ng mga online gambling sa e-wallet na GCash upang tuluyang mawala ang access para sa mga ito. Sa panayam ng programang Usaping Legal, sinabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian na natanggal na ang link ng online gambling sa mismong app ng GCash kasunod ng utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero nananatili sa website ng mga online gambling ang link ng mga e-wallet at savings account. Sinabi ng senador na hindi lubos na nawala ang link kaya't maaari pa ring maikonekta ang GCash kapag bubuksan ang mga website ng online gambling. At sinasabi namin sa BSP na tanggalin yung link na yon dahil pwede pa rin gamitin ang GCash sa pagtataya sa loob ng online gambling app. Kaya gusto namin talagang wala ng link, no, para hindi na talaga pwedeng magamit yung GCash sa pagtataya. Si Senate Committee of Finance o on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Senate Minority Leader Tito Soto formal nang inirekomenda ang pagsasagawa ng random drug testing sa Senado. Ang kabuong ulat, ihatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Nagpadala ng opisyal na liham si Senate Minority Leader Vicente Soto III kay Senate President Chis Escudero para imongkahing magpatupad muli ng random drug testing sa Senado. Sa liham ni Soto na may petsang August 17, 2025, nilahad nitong nirerekomenda niya ang random drug testing matapos ang issue ng di umunoy paggamit ng marijuana sa loob ng Senate building. Binahagi ng Minority Leader na noong taong 2018 ay nagpatupad ng random drug testing sa Senado alinsunod sa mga batas, polisiya ng Civil Service Commission at ng Senado. Ayon kay Soto, sa pamamagitan nito ay mapapanatili nila ang drug-free workplace at mananatili ang moral at integridad na dapat sundin sa pagseserbisyo publiko. Kinumpirma naman ni Senate President Chis Escudero na natanggap na niya ang liham ni Soto. Sinabi ni Escudero na tutugon siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga impormasyon at pinakabagong mga aksyon na ginawa kaugnay ng usapin. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tama lamang ang ginagawa ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
na pagsasawalang bahala sa mga isyung politika at pagtutok lamang sa kanyang trabaho bilang Pangulo. Reaksyon ito ni Cagayan Economic Zone Authority o CEZA Administrator Secretary Katrina Ponce Enrile kaugnay ng isyu ng politika at akusasyon na ibinabato sa Pangulo. Sinabi niya na sa nakaraang taon ay nalilihis ang programang naisipatupad ng Pangulo dahil sa isyu ng politika. Gayunpaman ay hindi ibig sabihin na walang panahon upang ayusin ito at iyon ang ginagawa sa ngayon ng Pangulo. We are really out of focus. Instead of focusing on what is really important for our country, kung ano mas makakabuti para sa mas nakakarami, nalilihis tayo The past 3 years, nalilihis po tayong lahat. Dapat mag-focus na tayo para rin po sa atin yun. Kasi parang nabudol lahat tayo, di ba? As a nation, maraming mga issues sulputan, imbes na makagalaw tayo dun sa direksyon ni Presidente Bongbong Marcos, ang nalihis po tayo. Kaya tama lang po yung ginagawa ngayon ni Presidente. Si CEZA Administrator Secretary Katrina Ponce Enrile. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, naniniwala ang House Committee on Housing and Urban Development o HUD na kailangan maamyendahan ang Urban Development and Housing Act o UDHA of 1992 upang tumugma sa sitwasyon ng pabahay ngayong panahon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni HUD Committee Chairperson Quezon City District 6 Representative Marivic Pilar na nakabubuting amyendahan ito bilang Housing Code of the Philippines upang maging pangkalahatan ang sistema ng pabahay. Aniya, sa paraang ito ay mabibigyan ng pagkakataon ang mga nagrerenta at matagal nang walang bahay na magkaroon ng sariling tahanan. Dagdag ng opisyal, sa kasalukuyang UDHA ay hindi nagtatagumpay ang sistema na relocation at resettlement dahil bumabalik pa rin ang karamihang benepisyaryo sa dating lugar na iniwanan. Pasensya na, ako naman ay pro-poor, pero dapat siguro madisiplina, no? Dapat magkaroon ng stricter penalty na kasama yun sa ating sa pagbabalangkas ng bagong Housing Code of the Philippines. Dapat stricter penalty kasi marami yung binibigyan mo ng oportunidad na magkaroon ng mura at disenteng pabahay. After a while, ibinibenta rin So gusto ko stricter penalty na dapat makulong yung nagbebenta ng kanilang mga pabahay na binibigyan ng gobyerno o Si HUD Committee Chairperson Quezon City District 6 Representative Marivic Pilar. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Bureau of Customs o BOC tiniyak na pantay ang gagawing aksyon sa lahat ng reklamo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Tiniyak ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na patas at walang kinikilingan ang kanilang mga ginagawang aksyon sa lahat ng reklamo laban sa ahensya. Ayon kay Nepomuceno, lahat ng verified complaints ay kanilang tututukan at reresolbahin nang walang pinapamurana, maging ito man ay mula sa isang kilalang personalidad o karaniwang mamamayan. Ito ang naging sagot ng ahensya sa naging viral post ng aktres na si Belia Padilla hinggil sa sinasabi itong mataas na singil ng customs sa kanyang kargamento. Paliwanag ng BOC, iginagalang nila ang paggamit sa social media sa paglalahad ng hinaing ng publiko gaya ng ginawa ni Padilla. Subalit dahil sa issue ng privacy ay nararapat umanong resolbahin sa pribadong paraan ang mga issue para mapangalagaan ang kapakanan ng nagrereklamo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, reforma sa pagsasanay ng mga guro sa ilalim ng Teacher Education Council, itinutulak ng Department of Education o DepEd. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala.
Mahalagang paghusayin muna ang kalidad ng paghahanda at suporta sa mga guro upang maiangat din ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ito ang binigyan din ni Department of Education Secretary Sani Angara bilang pagsusulong naman sa mga reforma sa pagsasanay ng mga guro sa ilalim ng Teacher Education Council. Salig sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi ni Angara na layo nitong solusyonan na matagal nang suliranin sa sistema ng paghahanda at pagsasanay ng mga guro. Batay sa kauna-unahang ulat ng TEC sa inalabas noong Agosto 4, binigyan din ang mga hamon sa teacher preparation, licensing at professional development na patuloy na nakaapekto sa kalidad ng edukasyon sa buong bansa. Simula ngayong taon, operational na ang TEC Secretariat na binubuo ng DepEd, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority, Professional Regulation Commission at National Commission for Culture and the Art. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga kabataan sa Rizal, Cagayan, sinanay ng mga kasundaluhan ng tamang pamumuno at pagmamahal sa bayan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao.
Nasurok siya mapulong agtutubo tinasurwan ti umno panangibaton disiplina ken panagayat iti pagilian iti ili ti Rizal akaraman kadagiti naggarawan idi dagiti New People's Army wenno NPA iti probinsya ti Cagayan. Iti talo aldaw a Youth Leadership Summit nga indauluan ti 17th Infantry Battalion Philippine Army katinulong ti lokal a gobyerno iti barangay Gagabutan West na idalan dagiti siya mapulo ket maysa nga agtutubo iti sumagmamano a serya dagiti diskusyon manipud kadagiti na dumaduma nga organisasyon karaman pa iti tree growing activity ken team building exercises. Babaan dagiti nga aktibidad na subok ti panagkaykaysa kinaturod ken kinalaing dagiti nakipasat anayangkla iti tema a local youth actions for the sustainable development goals and beyond. Dito nga impaganutgot ni 17th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Ford Alciao ti kinapatag ti akem dagiti agtutubo kas tulbek iti panangpatalay na ti talna ken rangay ti komunidad. Nagyaman ken binigbigmet ni Mayor Jamila Denise Roma ti inisyatiba dagiti soldado tapno masuruan dagiti uubi nga lider nga agbalin a katulungan da iti panangitandudo ti maysa anarang ay natalna ken positibo nga umili. Manipud to Gagaraw City dayto ni April sa Lucon Radio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakoy naman natin ang Baguio City, 100 estudyante benepisyaryo ng Free Meals Program ng LGU Baguio. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Monar. Sa nga kasota college students sa residente dito siya dati Baguio iti Puntirya nga agnumar iti Free Meals Program para iti muna nga tawayan nga implementasyon iti programa. Dahito ikatgapo tayo naprobranan iti sanggo ng panungsod iti Implementing Rules and Regulations when IRR iti Baguio City Free Youth Meals for College Students Ordinance of 2023. Iti dahito nga Free Meals Program ang ipay iti lokal gobyerno iti binulan nga food vouchers nga agbalor iti 2,500 pesos para kadagiti kwalipikado nga low-income college students iti naduma-duma nga universidad iti Baguio. Panggap tinasa nga programa nga iti sidong iti ordinansa apagbalinen ang mas accessible pa iti edukasyon babayan iti panangkisa iti food insecurity kan support retention rates kadagiti agad-adal iti koleyo kang runana dagiti low-income households kagiddan iti panakaitandudo iti salunat ken nutrition. Adamatan iti nailata nga pondo nga 2.64 million pesos manipod ti pondo ti Baguio City Social Welfare and Development Office para ti muna nga tawen nga implementasyon iti programa. Mabalinmat nga manayunan pa daytoy may basar iti rekomendasyon iti nasao nga opisina. Manipod ti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, kaunlaran ng sektor ng agrikultura, target ng Department of Agriculture o DA sa Bicol Region at Paso, Catanduanes. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Pinanginotang ka Department of Agriculture Regional Field Office 5 ang ikaduwang quarter meeting kang provincial, municipal as in city agriculturist, mga agriculture officers as in rice report officers sa Virac, Catanduanes. Obheto kanasambitan ng pagtitipon ang pagpapahiling kang status as in accomplishment reports, magtataunin update sa mga programa as in proyekto, paghiras nin mga makabagong teknolohiya as in interbensyon sa agrikultura, pagtugon sa mga agyat sa implementasyon as in paghiras kan pinakamarahay na lakdang kan mga ahensya as in lokal na opisina kan agrikultura. Ang pagtatrabangan na ini ang pagpapatibay subuot sa sarong katuyuhan na kan DA Bicol as in kan Provincial as in Municipal Agricultural Services Office na palangkawon ang produktibidad sa agrikultura. Isulong ang pagmamantinira kan pag-uuma as in pakusugon ang serbisyong suporta para sa mga paraomang nagtatanom nin palay sa probinsya. Gikan sa RP Virac, kini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Pinakaunang pampublikong padel court sa bansa
binuksan sa Talisay City, Cebu. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Gibuksan sa dakbayan sa Talisay, lalawigan sa Sugbo ang labing unang pampublikong paddle court sa tibuok nasod. Bisan pa man adlaw nga Sabado gipahigayon ang ribbon cutting ceremony sa paddle court sa LGU Talisay nga giila isip labing una nga iya sa usa ka lokal na kagamhanan ug bukas alang sa tanan. Mato di Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas pabili ng pagsuporta sa LGU sa naandan nga mga paugnat sa kusog apan kinahanglan usab mo diskubre og bag-ong matang. Naglaom si Gulyas nga hangupon kini sa mga Talisaynon ug mga Sugboanon. Gani nagsugod na ang paghisgot sa LGU ngadto sa Department of Education Talisay City Schools Division aron ma-incorporate usab kini sa mga tunghaan sa dakbayan. Aduna usab mga opisyal gikan sa Philippine National Coaches ang mibansay sa napo ka local coaches aron masunod ang lagda sa duwa nga paddle. Personal nga gitambungan ni Senadora Pia Cayetano kinsa usab ka mahiligon sa maong sport ang ribbon cutting ug ang pagsugod sa training sa mga local coaches. Gikan sa RP1 Cebu sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Bagong satellite office ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 6 binuksan sa Kulasi, Antique. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Sa tinutuyo nga mas mapalapit pa ang serbisyo sang gobyerno sa mga pumuluyo, ginbuksan sang DSWD Region 6 ang bag-o sini nga satellite office sa Kulasi sa probinsya sang Antique. Ang pasilidad magaserbe bilang one-stop shop kung sa diin lakip sa igatanyag ang mga programa kag serbisyo sang DSWD kaangay sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Sustainable Livelihood Program kag Assistance to Individuals in Crisis Situation kag iban pa. Ang satellite office ginapananaw nga hindi lang magasabat sa mga kinahanglanon sa mga taga-Kulasi Antique kundi pati na sa mga kalakip pa nga mga munisipalidad sa Antique. Ginpaunahan ni DSWD 6 OIC Regional Director Jose Lito Estember, OIC Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lampreya, kag pila ka mga opisyales sang Antique ang inaugurasyon sang nasambit nga bag-o nga satellite office. Isa ka ribbon cutting ang ginhiwat sa Municipal Social Welfare and Development Office sa poblasyon Kulasi. Pagkatapos sini, isa naman ka memorandum of agreement signing ang ginhiwat sa tunga sang DSWD kag partner government officials para papaskugon pa ang kolaborasyon sa pagdulong sang social welfare service. Nagikan sa Iloilo, Emerson Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Ika-3 milyong punong kahoy itatanim ngayong Lunes ng mga Kidapawenyo sa lalawigan ng Cotabato bilang highlight sa selebrasyon ng Timpupo Festival. Narito si Maselda Salia para sa balita mula sa Davao. Gipangandaman na sa mga Kidapawenyo sa probinsya sa Cotabato ang pagtanom sa ika-3 million nga punuan sa kahoy din kini itanom karong adlaw Agosto 18. Sumala kang Kidapawan City Mayor Attorney Paulo Evangelista usa kini ka makasaysayan sa ilang syudad din ang maong advokasya gisugdan kaniadto pang Pebrero tuig 2023. Sumala sa mayor mao kini ang mamahimong highlight sa Timpupo Festival sa syudad diin gipaniguro niining magpadayon ang ilang pagtanom ug mga punuan sa kahoy isip paagi sa pag-amping sa kinaiyahan. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan.
Agri-Boost Project ng LGU Butuan, tumaas ang produksyon ng gulay sa 88%. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Mga na-deliver sa merkado nga mga aning gulay ilawom sa Agri-Boost Project mitaas sa 88%. Proyekto kini sa LGU Butuan para matabangan ang mga mag-uuma mo arang ang panginabuhian o makabaton sa taas nga kita. Gibida ni Engineer Pierre Anthony Joven, hepe sa City Agriculture and Veterinary Department, nga sa tuig 2023 mukabat sa 207 metriko tonelada ang gulay ang naani, samtang 389 metriko tonelada ang produksyon sa tuig 2024. Misa kausab og 52% ang sinimanang ani o 7,648 kilo mga gulay kumpara sa kaniadtong 5,029 kilo. Sumala pa resulta na kini sa walay puas nga suporta sa LGU Butuan sama sa gihatag nga farm inputs, greenhouse technology, training sa soil and climatic factors nga makaapekto sa vegetable crop production, seedling production and nursery care, cultural management practices, insect pest management ug plant disease management. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dumako naman tayo ngayon sa Marawi. Libo-libong Maranao nagsagawa ng peace demonstration bilang suporta sa mga Palestino sa Gaza. Narito si Malik Mambuay para sa balita. Gibuan ng mga Maranao sa Lanao del Sur ug Marawi City ni gulalaneran sa marina wakapuyapayaw gup ko mga Palestinian sa Gaza Strip agiran pa mga nina itaragden Israel so giran nakapangarasi sumadak lataw sisiran Melmul sa Sermano ka Stadium sa Gaya City Marawi nakikawid sila sa mga pandiya kisusuratan sa mga panon ang makang gugnanaw sa giran nakapagitutuwag kando daw ako mga Yahudi mga Israeli sabab sa susuan nila naya amiatil na ulog kapangarasi di makasusun ko pangitawan sa dunia so isa ko mga organizer si Maulana Abu Mujahid Mamtug na miyan na ito kumadang lataw aliyo pang sangkay payapayaw na panabangsiran sa mga ugup pagwitan ko mga Palestinian sa Gaza kansiran malo papakasangka sa tanto kiran akararagni sa masa imato sangkay ang masa na madakal din ang mga inglid sa dunia isin niya susuaniran ang mga demonstrations o di na payapayaw ka igagatiran akal ang maulawalaya o mga Palestinian sa Gaza kugikiran kapangarasi o mga Yahudi Israel. Gebo si Malik Mambuay pun sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng ating segmentong Balitang Sports parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga
pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Inaasahan ng Bureau of Internal Revenue o BIR na tumaas ang koleksyon nila sa excise tax ng 9% sa taong 2026 dahil sa buwis na pinapataw sa mga produktong tabako. Sa 2026 Budget of Expenditures and Sources of Financing o BESF, nakatakdang kumolekta ang gobyerno ng 359.65 billion pesos bilang excise tax sa selected goods. Mas mataas ito ng 9.35% kumpara sa 328.9 billion pesos ngayong taon. Ang bulto o 166.57 billion pesos na excise tax ay makokolekta mula sa tobacco products kahit nakikitaan ng gobyerno ang malaking pagkalugi dahil sa illicit trade. Inaasahan din ng BIR na kumolekta ng 132.07 billion pesos na excise tax mula sa produktong alkohol at 42.09 billion pesos mula sa sugar-sweetened beverages. Target din ng ahensya na kumolekta ng excise tax na 11.85 billion pesos sa mining at 6.54 billion pesos sa automobiles. Una nang sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na nalulugi ang gobyerno ng bilyon-bilyong piso mula sa illicit tobacco trade. Sinabi din ni Lumagi na ginagamit ng mga illicit tobacco manufacturers ang mga economic zones para iwasang magbayad ng buwis kahit ang produkto nila ay ibinebenta sa Pilipinas. Sa unang kalahati ng taon, ang buwis sa tabako ay umakyat ng 34.16% sa 58.97 billion pesos pagkatapos ng ilan buwan na pagkalugi. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Bumagsak ang karaniwang presyo ng bigas sa 47 piso at 15 sentimo kada kilo sa panahon ng Agosto 1 hanggang 5 na sinasabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na unang phase ng Agosto laban sa 48 piso at 20 sentimo kada kilo sa ikalawang phase ng Hulyo. Sa isang ulat, sinabi ng PSA na sa buwan ng Hulyo, ang karaniwang presyo ng bigas ay nasa 48 piso at 51 sentimo. Sinabi naman ng PSA na ang karning baboy na may buto ay nasa 333 piso at 74 na sentimo kada kilo sa unang phase ng Agosto kumpara sa 337 piso at 74 na sentimo sa ikalawang phase ng Hulyo at 338 piso sa unang phase ng Hulyo. Samantala, tumaas ang karaniwang presyo ng galunggong sa 227 piso at 60 sentimo kada kilo sa unang bahagi ng Agosto mula sa 220 piso sa ikalawang phase ng Hulyo at 216 na piso at 1 sentimo sa naunang buwan. Nasa 169 na piso at 69 na sentimo ang kilo ng carrot sa unang phase na Agosto kumpara sa 120 piso at 71 sentimo sa ikalawang phase ng Hulyo at 115 piso at 38 sentimo sa unang phase ng Hulyo. Ang average retail price naman ng cooking oil ay tumaas sa 184 piso at 47 sentimo kada litro sa unang bahagi ng Agosto mula sa 182 piso at 72 sentimo sa ikalawang phase ng Hulyo at 182 piso at 16 na sentimo sa unang phase ng Hulyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 700,000 motorsiklo ang nadagdag sa lansangan ng bansa sa unang kalahati ng taon, dala ng taas ng demanda para malusutan o maiwasan ang matinding trapiko sa mga lungsod. Ayon sa Motorcycle Development Program Participants Association Incorporated o MDPPA, 910,923 motorcycle units ang nabenta mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Tumaas ito ng 4.8% mula sa 876,074 units na naibenta sa kaparehong panahon noong 2024. Noong Hunyo, nasa 164,907 motorsiklo ang binili ng mga consumer, mas mataas kumpara sa 136,284 units na naibenta sa kaparehong buwan nitong nakalipas na taon, base naman ito sa datos ng Federation of Asian Motorcycle Industries o FAMI. Ang ulat ng MDPPA ay nagmula sa 4 na malalaking kumpanya ng motor na Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha kasama ang Indian brand ng TVS. Ang grupo ay bumubuo ng nasa 80 hanggang 70% ng benta at produksyon ng motorsiklo sa bansa. Sinabi ni MDPPA President Alex Kumpas na ang pagtaas ng bentahan ay dahil sa praktikal na solusyon ito sa pang-araw-araw na problema ng mga commuter. Sa isang pahayag, sinabi ni Kumpas na bukod sa pagiging abot-kaya at episyente sa langis, ang abilidad na makalusot sa mabigat na trapiko ang dahilan kung bakit pinili itong bilhin. Base sa datos ng FAMI na nakuha nila sa MDPPA, ang produksyon ng motorsiklo sa bansa ay umabot ng 720,516 units sa katapusan ng Hunyo. Kumpara sa nakalipas na taon, sa kaparehong 6 na buwan, gumawa lamang ng 652,374 na motorsiklo na nakitaan ng 10.5% dagdag.
Tinataya na magiging record year ang bentahan ng motorsiklo ngayong taon, kung saan inaasahan nila ang 5% dagdag na benta kumpara sa 1,682,482 units nitong nakalipas na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglabas ng patakaran ang Securities and Exchange Commission o SEC upang linawin kung aling mga transaksyon na hindi kailangang magparehistro sa ilalim ng Securities Regulation Code o SRC. Layunin nitong pasimplihin ang mga proseso sa negosyo at tuluyang makapasok ang mga kumpanya sa capital market. Base sa inilabas na abiso, ipinahayag ng SEC Markets at Securities Regulation Department ang draft memorandum circular para sa pampublikong komento. Nakasaad sa panukala ang mga pagbabago sa ilang probisyon ng Implementing Rules and Regulations ng SRC. Ayon sa SEC, nagdudulot ng kalituhan ang iba't ibang umiiral na patakaran at circulars kung paano makakuha ng exemptions ang mga kumpanya. Binanggit sa draft guidelines ang pangangailangan ng malinaw na gabay para sa mga negosyo upang mapadali ang access sa capital market at magkaroon ng katiyakan sa mga transaksyon sa gobyerno at matiyak pa rin ang pagsunod sa batas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 18 araw sa buwan ng Agosto, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 57 piso at 15 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 piso at 57 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 76 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 30 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 piso at 58 sentimo. Nasa 66 na piso at 75 sentimo ang euro, 41 piso at 37 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 23 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal.
Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Pagkaraan ng 16 na taon, maghihiwalay na ng landas ang Magnolia at si Rafi Rives kung saan pinakawalan na ng prangkisa ang veteranong big man bago pa man magsimula ang PBA Season 50 ngayong taon. Inanunsyo ito ng Hotshots pagkarang tinapos ng 48 anyos na si Rives ang kanyang pamamalagi sa Magnolia na tinulungan niya sa ilang titulo sa PBA kasama na ang pambihirang Grand Slam mahigit isang dekada na ang nakalilipas. Second overall pick ang 6'8" na si Rives noong 2002 draft ng Coca-Cola. Kinuha ng prangkisa ng Magnolia noong 2009 sa pamamagitan ng 3-team trade na kinabibilangan ng Barangay Ginebra at Burger King. Naglaro siya para sa koponan ng 16 na taon at tinulungan ang organisasyon na makakuha ng 7 kampyonato na kinabibilangan niya ng Grand Slam noong 2014 kung saan nakasama niya ang mga makasaysayang players na sina James Yap, PJ Simon, Mark Pingris at coach noon na si Tim Cohn. Huling naglaro si Rives para sa Hotshots ay itong kakatapos lamang na Season 49 Philippine Cup kung saan sinayang nakapunan ang twice-to-beat advantage laban sa Token Tech sa quarterfinals. Subalit hindi maliwanag kung ang veteranong center ay magre-retiro o pipirma sa ibang koponan para ipagpatuloy ang kanyang profesional na karera. Lumabas ang anunsyo ilang linggo pagkatapos itinalaga si L.A. Tenorio bilang panibagong head coach ng koponan na pinalitan si longtime mentor Chito Victolero. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaki ang inilundag ng Gilas Pilipinas Women sa mundo ng women's basketball. Ito ay pagkatapos tumalon ang National Women's Basketball Team ng 5 pwesto sa pinakahuling FIBA World Rankings. Mula number 44, ang Pilipinas ay lumipad sa number 39 sa loob lamang ng isang buwan pagkaraan ang kanilang kampanya sa 2025 FIBA Asia Cup na ginanap sa China. Ang Gilas ay ikapitong magaling na koponan sa Asia at pinakamataas na ranking na koponan sa Timog Silangang Asya. Sa Asia Cup, nagtapos ang bataan ni Patrick Aquino sa ika-6 na pwesto sa likuran ng mga rising stars na sina Naomi Panganiban, Sumaya Sugapong, Vanessa De Jesus, Casey De La Rosa at Kent Pastrana at kasama si veteran center Jack Animam. Nanalo ang koponan sa Lebanon sa dikit na 73-70 score para manatili ang bansa sa kanyang status sa Division A. Sunod ay natalo sila ng South Korea sa qualification to semifinals sa pamamagitan ng 104-71 pagkatalo para mawala na sa kontensyon.
Dadalhin ng Gilas Pilipinas Women ang momentum patungong 2025 Southeast Asian o SEA Games sa Thailand itong darating na Desyembre na may layuning kunin muli ang gintong medalya kung saan natalo sila ng Indonesia sa naganap na huling edisyon ng torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kasalukuyang nag-iensayo ang Philippine Men's Volleyball Team na alas Pilipinas sa Europa bilang parte ng kanilang preparasyon para sa parating na FIVB Men's World Championship na gagawin sa Pilipinas. Kakatapos lamang ng pagsasanay ng alas Pilipinas men sa Romania at ngayon tutungo ng Portugal para sa ikatlong pagsasanay ng kanilang kampo. Nitong nakalipas na linggo, nagsanay ang koponan sa Morocco. Sa ulat ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF, ibinahagi ni alas Pilipinas veteran Brian Bagunas ang pagsasanay nila sa isa sa kanilang kampo. Kabilang si Bagunas sa malalim na lineup ng alas na inilabas ng World Volleyball para sa torneo. Bubuksan ng alas ang kanilang kampanya sa World Championship kontra Tunisia sa Setyembre 12 kung saan wala ng isang buwan na lang ang nalalabi sa kanilang preparasyon. Kamakailan lamang ay inulunsad ng PNVF ang isang buwan na countdown para sa World Championship na tinawag na Set Natin To. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakopo ng PLDT High Speed Hitters ang kanilang kauna-unahang titulo kung saan tinalo nila ang Cherry Tigo sa loob ng 5 sets, 25-17, 25-17, 19-25, 24-26 at 15-8 para angkinin ang kampyonato ng 2024 Premier Volleyball League o PVL On Tour na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong araw ng Linggo. Dahil sa panalo, nakumpleto ng PLDT ang sweep sa liga kung saan napalanunan nila lahat ng 8 nilang laro sa kanilang asignatura kasama na ang 5-0 win-loss card sa preliminary round. 4 na high-speed hitters ang nakagawa ng double digit kung saan pinangunahan ni Savvy Davison ang opensa sa nagawa nitong 23 puntos kasama pa ang 9 na excellent receptions habang ang veteranong middle blocker na si Micah Reyes ay nagambag ng 20 markers, tampok ang 7 blocks. Nagtapos naman sina Kim Kiana D at Majoy Baron ng may tig 13 puntos kung saan si Baron ay ipinakita ang kanyang lakas sa net na may 6 na blocks. Nasayang naman ang 22 puntos na ginawa ni Ara Galang para sa crossovers na nagmula sa 18 attacks, 2 blocks at 2 service aces kasama pa ang 8 excellent digs. Sa laban para sa ikatlong pwesto, kahit wala sa laban sa finals, ipinakita ng Creamline ang kanilang pagiging batikan kung saan tinalo nila ang pagtatangka ng Signal 25-17, 29-27 at 25-17 para kunin ang bronze medal. Sumandalang Cool Smashers kay veteran opposite hitter Michelle Gumabaw na nakapagtala ng 21 puntos galing sa 16 na attacks, 3 blocks at 1 service ace. Nagtapos naman na may 13 puntos si Gemma Galanza habang si team captain Eliza Valdez ay nakalikom ng 12 markers at 7 excellent receptions. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nalusutan ng De La Salle University ang hamon mula sa College of St. Benilde para mairehistro ang kanilang ikatlong panalo sa 2025 V-League Collegiate Challenge Men's Volleyball Tournament na ginanap sa Paco Sports and Event Center sa Maynila nitong linggo.
Nasayang ng Green Archers o Green Spikers ang komportabling abante sa second set, subalit nakarecover sa third set para kunin ang 25-21, 27-29, 31-29, 25-21 panalo at panatiliing malinis ang kanilang record sa torneo. Sinamahan ng Lasal ang kapwa UAAP title contender na University of Santo Tomas sa tuktok ng team standings na kapwa na mayroong malinis na 3-0 record. Nagpakita ng gilas sina Chris Hernandez, Eugene Gloria, Rui Ventura at foreign student athlete Isa Oseni para sa Lasal sa ikatlo at ikaapat na set para maiwasan ang pagkatalo. Pinangunahan ni Hernandez ang opensa ng Lasal ng impresibong triple-double na may 21 puntos, 19 na excellent receptions at 10 excellent digs. Nagdagdag naman si Ventura ng 17 puntos habang nag-ambag si Oseni ng 12 puntos. Maganda din ang kontribusyon ni Gloria kung saan nagtapos ito ng may 11 puntos mula sa bench. Susubukan ng Green Spikers na mapalawig ang kanilang perpektong record sa oras na makalaban nito ang NCAA Season 100 runner-up Colegio de San Juan de Letran sa Sabado sa kaparehong venue. Sa kabilang panig, nakapagrehistro naman si NCAA Most Valuable Player Rocky Motol ng 19 na puntos habang si Raymark Betco ay nakagawa ng 13 puntos kung saan bumagsak ang Blazers sa 0-2 record. Susubukan naman ng Binild na kunin ang kanilang unang panalo sa torneo kung saan makakatapat nila ang Ateneo de Manila University Blue Eagles itong darating na linggo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov PH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology
technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso. Chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ayan, nag-resign na ang actress na si Nadia Montenegro bilang political officer ni Senator Robin Padilla. Ito ang kinumpirma ng tanggapan ng senador sa gitna ng issue ng paggamit di umano ni Nadia ng marijuana sa loob mismo ng Senate building kamakailan. Sabi nga doon sa sulat na ipinablish ngayon, quote and quote, "Today, we received the written explanation and letter of resignation of Miss Nadia Montenegro. Her resignation has been accepted." Yan ang nakasaad sa official statement ng Chief of Staff ng Senador na si Rudolph Philip Jurado. At ayon pa kay Jurado, si Nadia Montenegro ay nakatalaga bilang Political Affairs Officer 6 sa tanggapan ni Senator Padilla. Wala namang binanggit si Jurado sa media kung ano ang dahilan ng pagbibitiw ng aktres. Hindi rin nagbigay ng paliwanag si Jurado hinggil sa insidente. Sa ngayon, kahit lumabas na ang balitang bumitaw na itong si Nadia sa team ni Senator Robin, ay hindi pa rin ito nagpapaliwanag o nagbibigay ng kanyang panig tungkol sa isang report na inilabas ng isang online news website na Bilyonaryo at Abante na inabutan siya ng staff ng Senado sa ladies room na nangangamoy marijuana. Nauna rito, sinabi ni Jurado na pinagpapaliwanag nila si Nadia sa loob ng 5 araw kung ano talaga ang nangyari sa CR kung saan sinasabing nanggaling ang naturang amoy. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa iba pa nating chika for today, nagbigay ng reaksyon ang Kapuso TV host at actress na si Shaira Diaz sa isang larawan ng kanyang mister na si E.A. Guzman habang naluluha ito sa kanilang kasal. Ibinahagi ni Shaira ang isang black and white photo ni E.A. sa seremonya kung saan makikitang tila na iyak ito. Caption ni Shaira,
quote and quote, okay, safe tayo sa pick lang na to. Pero kahit umiyak ka pa back, alam kong habang buhay tayo. Yan ang kanyang caption. Sa comment section naman ng naturang post, marami sa mga netizen ang tila nabahala raw dahil sa pag-iyak ni EA sa kasal. Naalala kasi ng mga netizen ng ilang mga male celebrity na naiyak sa kasal nila na ang ending ay nauwi sa hiwalayan ang kani-kanilang mga relasyon. Yan ang naging punot dulo ng sinasabing tinatawag nga raw na sumpa sa pag-iyak ng groom sa kaniyang kasal. Pero say ng mga netizen, mukhang sina EA at Shira na raw ang babasag o puputol sa nasabing cycle na yon. Samantala natuloy naman ang kasal kahit nasita itong si Shira sa pagsusukat ng wedding dress ilang araw bago ang kanilang wedding day. Isa sa mga pamaiing sinusunod sa kasal ay ang pagpapaiwas sa isang bride na isukat o isuot ang kanyang wedding gown o wedding dress ilang araw bago ang aktual na kasal. Sabi nga ng isang netizen, quote and quote, break the cycle ma'am sir. I know na si God ang center ng pagsasama ninyo kaya di kayo matutulad sa mga kapwa nyo artista na naghiwalay. Na syempre, sinagot naman ni Shira Diaz ng isang malaking thumbs up. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli nating chika for today, nag-sorry ang Bureau of Customs sa kapamilya actress na si Bella Padilla matapos singilin ng sobra-sobrang tax para sa kanyang online purchase. Inireklamo ng actress at direktor ang halos tripleng singil ng BOC para sa import tax ng mga produktong binili niya online. At syempre, nagulat si Bella nang malamang umabot sa mahigit 4,000 piso ang kailangan niyang bayarang buwis sa 11,000 pesos na halaga ng kanyang online purchase. Ayon sa kanyang ex-post, quote and quote, I'm being charged 4,600 in taxes for a shipment with an 11,000 peso value. At pagpapatuloy pa niya, I used your online calculator and should be only charged 1,650. I usually shop online and get packages with more value, so I more or less know when the taxes are too high even without your calculator. Surely, we shouldn't pay almost half of the value of our item in taxes, no? Yan ang tweet ni Bella. At kasunod nito, sinagot nga ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang sumbong ng aktres at sinabing nakausap na niya ang aktres sa pamamagitan ng kanyang manager. Sabi ng commissioner na si Ariel Nepomuceno, quote and quote, nagpapaumanhin ako kay Miss Bella at sa lahat ng ating kababayan na nagkaroon ng ganyang hindi magandang karanasan po sa BOC. Yung mga nag-i-import po kasi na gumagamit ng e-commerce, malamang hindi lang si Miss Bella po yan sa ating mga kababayan. Of course, pasensya na po. Sisikapin po natin, 5 linggo pa lang dito sa trabaho at dami po nating kukumpunihin talaga. Yan ang kanyang pahayag ni Commissioner Nepomuceno sa isang panayam ng DZMM. Inamin din ni Nepomuceno na ang online calculator ng BOC ay inaccurate, kaya naman daw inatasan na niya ang kanyang mga tauhan na i-take down na ang naturang online calculator ng ahensya. Sabi nga because it causes confusion and doubt. At sabi pa ng commissioner sabi pa ng opisyal, yung mismong billing na 4,600 na unawan niya na po. Walang pandaraya po yun. Sabi po ng commissioner na yan. At syempre, dagdag pa o paliwanag pa ng BOC commissioner, entitled pala siya sa libreng pagpapadala. Hindi po alam ng BOC yon. Hindi niya kasalanan yon. We and DHL must have better connectivity to reflect the correct computation and billing. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa ating studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!